Blessed evening po sa ating lahat. Narito naman sila para sa ating ika-241st day ng ating share ng devotion video. And ayan, statutory holiday na naman natin, and kung saan gumawa tayo ng ang Alive ay gumawa ng street evangelism, nag-evangelize para sa mga non-believers or wala pang matibay na relasyon o pagkakilala sa ating Panginoon. And we know that all of the things that we do are victorious kasi dinededicate natin ito para sa ating Panginoon. So bago po tayo dumako sa ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at mag-opening prayer sa ating Panginoon. So let us pray. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon, nagpapasalamat sa buhay, kalakasan at hininga Panginoon na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa mga taong ginagamit yung instrumento Panginoon na sa channel of blessings para sa mga pangangailangan namin Panginoon, sa mga pagkain, sa mga expenses Panginoon, at sa lahat ng mga provision, promotion Panginoon at blessings na limit sa aming kaalaman, ngunit may mga ginagamit kayong tao o instrumento para mag-provide ang mga pangangailangan namin ito. Salamat po sa aming mga amo na siyang nagiging dahilan Panginoon upang kami ay may kapahingahan at magkaroon ng sweldo na maipapadala Panginoon sa aming mga kapamilya Panginoon. And we pray Lord God na iingatan mo sila Panginoon at ang good health Panginoon at ang marami pang mga provision Panginoon and blessings Panginoon. In this case Panginoon ay darating sa kanilang pamilya Panginoon. Salamat sa maayos na pakikitungo nila Panginoon, at dalangin ko Panginoon na magpatuloy Panginoon ang magandang ugnayan at samahan sa bawat isa sa amin Panginoon. And we also pray Lord God para sa gagawin namin pagbubuli-buli na inyong mga salita Panginoon, na may maging kaligayahan namin Panginoon na maipahayag ito Panginoon sa ano't anuman o iba-ibang paraan na kaya namin o magagawa namin Panginoon, either through evangelism, through sa mga video na ito Panginoon, ay kayo po ang hihipo sa puso, isip, kaluluwa at espiritu ng bawat makikinig, makakapanood o makakabasa ng aming mga devotion Panginoon. Gamitin niyo lamang po inyong lingkod at ang lahat ng mga gumagawa ng mga iba't ibang paraan para makapag-evangelize Panginoon, na equip us Lord God through knowledge and wisdom na divine Panginoon na nagmumula sa inyo Panginoon, at hindi kami manangan o magyabang sa aming sariling kakayahan Panginoon, bagkus Panginoon we dedicate everything that we do into you Lord God, and let your light shine upon us Panginoon, and dalangin po namin Panginoon na mas dadagdagan niyo pa at expand niyo pa ang aming territory dito sa mundo Panginoon. Sa habang buhay po kami magpapasalamat sa Panginoon Jesus sa ginawa niyang pagligtas sa amin sa krus ng Calvary o Golgotha Panginoon. Kung kaya kami ay naririto Panginoon para ipahayag ang pag-ibig at kalayaan na ipinagkaloob niyo sa amin Panginoon. Sobrang lalim ng pag-ibig niyo sa amin Panginoon na walang kahit sino man o kahit ano pa man na makakatumbas dito Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin Panginoon, upang sa bawat mga pagdadaanan namin Panginoon ay manatili kami matatag Panginoon, and we run the race of life Panginoon to receive the crown of glory sa inyong kaharian at sa nasasabik na muling pagbabalik na inyong butong na anak na si Jesus dito sa mundo Panginoon. Honor you, we glorify Lord God. Kayo po ang maghari, ang papurihan sa aming gagawin ito Panginoon. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So narito po tayo sa Lucas 22:48. And sabi dito, subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Message. At tinanong daw ng Panginoong Jesus si Judas kung ipagkakanulo daw ba siya nito sa pamamagitan ng isang halik. Application. Isang simpleng salita o tanong ng Panginoong Jesus sa kanyang alagad na si Judas, pero malaki ang magiging epekto kay Judas pagkatapos. Maaring maging tanong sa sarili ni Judas, bakit alam ng Panginoon na sa pamamagitan ng halik ko siya ipagkakanulo? Ngayon din niya marirealize na wala talagang maililihim sa Panginoon. Dahil kahit noong una pa man ay binanggit na ng Panginoon ang mangyayari sa kanya at pinahimigan na din na may mga alagad siya na magkakanulo at itatanggi siya. Ngunit sana ay hindi mawala sa atin ang magandang kahulugan ng halik.
Ito ay nagpapakita ng pag-ibig, paggalang at kung gaano katibay ang relasyon o samahan ninyo bilang pamilya, magkaibigan o magkakakilala. Dahil sabi nga ay hindi mo pwedeng basta-basta na lang ibigay ang iyong halik sa ibang tao, kundi doon lamang sa malapit talaga sa iyo o lubos ng kakilala para ito ay sagrado. So, purihin yung pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga, na-predict na ng ating Panginoong Yesus na nung una pa man, diba, na nung siya ay nagmi-mission at pinili ang kanyang 12 disciples or apostles, na meron talagang magkakanulo at magtatanggi sa kanya, diba, magbe-betray sa kanya. But sabi nga, it's a part of the mission ng ating Panginoong Yesus kung bakit siya naparito, na ganun talaga ang mangyayari. Kumbaga, bawat divine connection at bawat tauhan na mga nakilala niya is with a great purpose. At yun na nga, diba? Tinanong mismo ng ating Panginoong Yesus, dahil syempre walang ibang nakakakilala sa ating Panginoong Yesus or close sa Kanya kundi ang Kanyang mga alagad, diba? Alam nila kung saan nagpe-pray or nagme-meditate ang ating Panginoon. Alam nila na ito ay laging gumigising ng early in the morning para mag-pray sa Diyos Ama, diba? Kaya alam na alam nila kung saan ito pwedeng madatnan o makita. So, yun nga, yun ang ginamit ni Judas na paraan para ipagkanulo ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng isang halik na dapat ay halik ng show respect, halik ng pagpapakita ng love and affection natin sa isang tao. Pero, yun yung naging dahilan para ipagkanulo i-betray niya ating Panginoong Yesus. Pero sabi nga, kahit hindi man humingi ng tawad si Judas sa ating Panginoong Yesus or sa kanyang nagawa, ay pinatawad na siya ng ating Panginoon. Yun nga lang, talagang with a great purpose na siya yung magiging kasangkapan para mangyari yung great mission ng ating Panginoon. Although masakit, diba, kapag tayo binetray tayo ng mga mahal natin sa buhay, kapamilya, kaibigan, or kakilala natin, syempre mahirap tanggapin para sa atin, diba? Talagang sobrang didibdibin natin yung maiba sa atin. It takes forever na hindi natin sila ma-forgive or mapatawad. Pero sabi nga, once na naghahari na sa atin ang ating Panginoong Jesus, and we accepted Him as Lord and Savior, madali na lang para sa atin ang magpatawad, diba? Na maaaring sabihin ng iba, hindi mo alam kung gaano kasakit, gaano yung pagtataksil niya sa akin, diba? Especially in marriage, ayan, sa family, diba? Na kapag nangaliwa ang yung asawa or ang yung partner, sobrang sakit or parang mahirap tanggapin sa'yo, diba? But sabi nga, God is close to the broken-hearted, and basta ipagkatiwala mo lang lahat sa Panginoon, yun, it takes time naman to heal yung mga puso natin or damdamin na nasaktan. And kung ipapaubaya mo lang yan sa ating Panginoon, ay siya na ang bahala sa mga yan, diba ba? As long as you do your best, gumawa ka ng way or paraan para maging maayos kayo, diba? Nag-usap kayo ng maayos, and kung gusto nyo na mabuo pa ang inyong pamilya or ma-restore pa ang inyong samahan, friendship, relationship, and marriage, diba? Talagang gagawa ka ng paraan. Pero sabi nga, when you already do your best, let God do the rest, diba? And ayun, sa nakaraan nating devotion ay sinabi ko nga na hanggat maaari ay maging sagrado or secret yung ating pagbibigay ng halik sa bawat tao. Sabi nga, diba, hindi mo pwedeng basta-basta na lang ibigay yung halik mo sa bawat tao, diba? And you can say, I love you sa kahit kanino, I love you with the love of the Lord, or mahal mo siya through words, diba? Pero yung kiss kasi, lalo na talagang natin yan, respect at pagmamahal natin sa mga kakilala natin or mahal sa buhay at kaibigan, diba? And yun, nawa hindi magiging dahilan para ipagkanulo din natin, ipahamak natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng halik, dahil once they have been a part of our life, diba, naging close or naging kapamilya natin sila. But if in case na talagang may situation na kailangan mong tulungan yung taong yun para magbago, or kailangan mong tulungan yung taong yun
para to learn his or her lesson, di ba, para sa buhay niya. Kumbaga, titikisin mo yung pag-ibig mo sa kanya or pagmamahal mo sa kanya because you want him or that person na magkaroon ng self-realization na, bawa, alam mo naman or alam naman niya na mali yung ginagawa niya, di ba? Para hindi siya mamuhay or to keep sinning and to keep living in sin. Because aakayin mo siya through repentance sa ating Panginoon. And if there's a way na para mapalapit siya or maging close siya sa ating Panginoon is you will find a way. Ayan. Pero sabi nga, sa bawat decision making na gagawin natin is isangguni muna natin to sa ating Panginoon and we wait for the answer of the Lord through prayer. Ayan, may iba naman sa atin, iba-iba ang ginagawang pagsagot na ating Panginoon. May iba through prayer, may iba through dreams, may iba through situational na mga pangyayari, di ba? Minsan, halimbawa, nag-pray ka, you pray hard to the Lord, and then you're waiting for the answer of it. Tapos, biglang halimbawa, meron kang nakitang Bible verse, di ba, ng pagbuklat mo ng Bible verse, meron kang makikita na tugmang-tugma dun sa hinihingi mong sagot dun sa prayer mo, di ba? And once our prayer is not answered, di ibig sabihin na hindi ka mahal ng ating Panginoon. Yun, kumbaga, isipin mo na lang na mas may inihanda siyang mas best para sa atin. Hindi man the way you expected it, but through the way that God prepared it for each and every one of us. So, ayan. Nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon. Kailangan na rin po magpahinga na inyong lingkod dahil pasok na ulit sa paaralan ng ating alaga and balik trabaho na rin ng ating amo. And let us all close this devotion into our closing prayer. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, maraming salamat po sa inyong mayamang salita na aming na pag-aralin ngayon, Panginoon. Na Panginoon, hindi lamang namin ito napakinggan o napanood, Panginoon, bagkos ito ay mag-arena sa aming mga puso, isip at kaluluwa, Panginoon, at aming maisabuhay o mai-apply sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Tunay nga na ipinagkaloob ninyo ang halik, pagmamahal, at respect, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi lamang namin ito basta-basta ibigay kahit kanino, Panginoon, bagkos ito ay maging sagrado, Panginoon. Gaya ng ginawang pagtataksil o betrayal sa inyo ng inyong bugtong na anak, ng inyong alagad, Panginoon, na si Judas, Panginoon. Mga Panginoon, ay hindi namin ito magawa, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay matulungan namin sila umaakay into salvation and knowing you and having a deeper relationship with you, Lord God. We also pray, Lord God, para sa lahat po ng mga dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, ito ngayon sa utang, sa trabaho o sa negosyo, Panginoon, ang minanloko man sa kanila pagdating sa mga aspetong pinansyal, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who provide, Panginoon, at may gagamitin kayong situation, tao, Panginoon, o kahit sino, Panginoon, na magiging daan, Panginoon, upang makalaya kami sa pagkaalipin sa salapi o sa pera, Panginoon, at huwag namin ituon ang aming atensyon, Panginoon, sa mga panlupang mga bagay, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay gamitin namin kung ano ang ipinagkaloob niyo sa aming, Panginoon, upang ma-expand ang inyong kingdom dito sa mundo, Panginoon. Alam po namin na ang lahat ng mga balakin namin, Panginoon, ay dapat namin isinasangguni sa inyo, Panginoon, and let your will be done in our life, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, when it comes to our health, Panginoon, ang aming physical, emotional, spiritual, Panginoon, mental health, Panginoon, pray, Lord God, that every sickness, Panginoon, ito man ay malala o hindi malala, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. We are totally healed, Panginoon. Kung ang magiging solusyon man, Panginoon, ay ang lisanin na ng mga kakilala namin o ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon, ang mundong ito at bilang kapahingahan, Panginoon, ay matanggap ng maluwag sa dibdib, Panginoon. You will give comfort to the loved ones, Panginoon, ang mga kakilala, Panginoon, na maiiwan namin dito sa mundo, Panginoon, sapagkat walang katiyakan ang aming buhay dito sa mundo, Panginoon. Maaring sa isang iglap ay kailangan na namin ibalik ang kaluluwa o espiritu na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, at nawa
We live our life to the fullest, Panginoon, that is pleasing to you and to your eyes, Lord God, upang masabi namin, Panginoon, at masasabi ninyo sa muling pagbabalik na inyong bugtong na anak na si Jesus, na well done, good and faithful servant, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga pastors, priests, mga OFW, Panginoon, na nasa iba't ibang panig ng mundo na nagiging daan, Panginoon, sa pag-mission, Panginoon, ng mga workers, leaders, Panginoon, prophets, evangelists, Panginoon, at kahit mga ordinaryong member, Panginoon, or mga student, Panginoon, na nag-aaral, Panginoon, upang mas madagdagan ang mga kaalaman at karunungan, Panginoon, na maaaring ibahagi sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, Panginoon, na mapupuntahan, Panginoon. Alam namin ang provision, protection, Panginoon, at pag-iingat nyo at pag-provide sa bawat mga pamilya, mga gagamitin sa pagbiyahe, Panginoon, mga sasakyang pandagat, Panginoon, papawid o panlupa, Panginoon, ay inyong po protektahan, Panginoon. Sapagkat sabi nga ay hindi pa muling babalik ang Panginoong Hesus hanggat hindi na ipangangalat sa buong mundo at sa lahat ng parte ng daigdig o kahit sa labas man ng daigdig, Panginoon, at ibang mga planeta ang inyong ebanghelyo, Panginoon, ng pag-aalay at pagsasakripisyo ng bugtong na anak ninyo si Jesus para sa katubusan ng aming kasalanan, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang Pilipinas, Panginoon, ang mga leaders, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa, Panginoon, that they will fear you, they will glorify you, Panginoon, and you will be the center of their life, Panginoon, of our life, Panginoon, upang ang banal na pagkatakot, Panginoon, ang maging dahilan upang mag-lead sila, Panginoon, ng aming mga bansa ng maayos, Panginoon. Ilinisin niyo po at tatanggalin ang mga korupsyon, Panginoon, at ang mga masasamang balak ng mga nais maupo, Panginoon, bagkus, Panginoon, ang gagawin nila, Panginoon, ay kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, sapagkat nais nila na mag-glorify at mapapurihan kayo. At alam namin na economic growth, Panginoon, at economic progress, Panginoon, ay mangyayari sa aming bansa at sa lahat ng mga bansa, Panginoon. Mawawala ang mga gera, mga krimen, Panginoon. There will be forgiveness, there will be unity, Panginoon, ng iba't ibang mga bansa, Panginoon. At ang lahat ay pupurihan at pasasalamatan kayo sa inyong mga nilikha sa mundong ito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, naging dahilan upang kami ay may maging trabaho, Panginoon. And we pray, Lord God, na darating ang panahon, Panginoon, na hindi nakakailanganin mapalayo pa ang bawat mga pamilya sa bawat pamilya, Panginoon, dahil lahat ay provided na, Panginoon, sa bansang pinagmulan namin, Panginoon. And through you, Lord God, we know nothing is impossible, Panginoon. Kung sa tao, imposible ang lahat ng bagay, ngunit sa inyo ay mangyayari ang lahat ayon sa inyong kalooban, Panginoon. I also pray, Lord God, para sa Israel, Panginoon, ang lahat ng mga bansa, Panginoon, na nagnanais na wasakin or sirain, Panginoon, o digmain ang inyong chosen country, Panginoon. I pray, Lord God, na mas marami pa ang mga Israelita, Panginoon, ang mga Hudyo, Panginoon, ang tatanggap at kikilala sa inyo, Panginoon, at magkakaroon ng banal na pagkatakot, sapagkat alam nila, Panginoon, na pinili ninyo ang bayan at bansa na iyon, Panginoon. Ngunit hindi lamang po sila, Panginoon, maging kami ng mga hintil, Panginoon, na tumanggap at kumilala sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Ano pa man pong mga dalangin, Panginoon, ang hindi namin nababanggit sa aming panalangin, Panginoon, alam namin na ang lahat ng ito ay nakarating na sa inyo, sapagkat nariyan sa kanang trono ninyo ang Panginoong Jesus na siyang nag-i-intercede para sa aming, Panginoon, upang ang lahat ng mga panalangin namin ay makaabot sa inyo, Panginoon. Sapagkat alam namin na mahal ninyo kami, Panginoon, at huwag po nawa namin abusuhin ang pagmamahal na ito, bagkus, Panginoon, ay ibahagi din namin ang time, talent, o treasure, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin sa lahat ng tao, Panginoon. We honor you, we glorify you, Lord God. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.